ang tala'y aming nakita, kaya't kami nagsibunta upang sa Paul sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon. Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabati dito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kiraroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Tatlong yugto meron tayo. Ang una ay ang yugto ng inyong paglalakbay. Paano po kayo nakarating dito? Ilang sakay po? Yung iba sasabihin, magkano lang po ang dala ko? Saktong-sakto lang po ang pamasahe ko. Saktong-sakto lang, ilang sakay. Malayo pa po ang pinanggalingan ko. Bahagi yun ng yugto ng paglalakbay. Sa anong kadahilanan? Bakit kayo narito? Ba't kayo napunta dito? May sakit po ang anak ko.
Ipinamamanhik ko ang kanyang kagalingan sa Poong Nazareno. Sa paglalakbay, meron tayong daladala. Mga mithiin ng mga anak, mga pangarap ng buong pamilya, pagalingin nawa ang mga mahal sa buhay na may karamdaman. Daladala natin yaon. Maging maayos nawa ang hidwaan na nangyayari sa pamilya. Bahagi yun ng yugto ng paglalakbay. Pero sa ngayon, kayo pong mga mag-asawa, kayong mga nanay na daladala ang inyong baby, kayo pong mag-anak na naririto, sinikap ninyong pumunta rito sapagkat hindi nyo kayang labanan yung udyok ng Espiritu Santo. There is a hunger within you. The Holy Spirit prompts you to follow your own longing. Bago man lang pumasok sa school ang mga bata, makabisita. Bago man lang maging busy sa trabaho, makapasyal. But more than that, because there is a hunger within you. Gutom, you are hungry for the presence of God. You long for the presence of God. Gustong-gusto mo at may nag-uudyok sa iyo, halong paghahangad at pananabik na makasama ang Diyos. It is because of your own longing, holy longing for God. At ngayon, sinunod ninyo iyon. Kayo pong mga nasa labas, naiinitan pati ang inyong baby, ito'y pagsunod sa udyok ng Espiritu Santo. Salamat sa Diyos at nakarating tayo. Salamat sa Diyos at nandito tayo, sama-sama. Pangalawa, yugto ng pagkaligaw. Yugto ng pagkaligaw. Dumaan po kami doon sa may Binondo. At marami po doon kaming nadadaanan, mga nagtatanong-tanong sa mga tricycle, saan na po papunta, maglalakad lang po kami papunta sa Quiapo, saan po kami dadaan, yung Westra ng tricycle driver, diretso lang po kayo, kaliwa, 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 ang daming kaliwa, kanan, kanan. Nakakaranas ang buong pamilya ng pagkaligaw. Nandito ka, kasi ipinamamanhik mo sa Diyos ang anak mong pakiramdam mo naliligaw. Nandito ka sapagkat pakiramdam mo kayong mag-asawa because of marital conflicts, mga hidwaan. Dahil sa hindi pagkakasunduan, pakiramdam nyo naliligaw kayo. Magkaiba, naliligaw at nawawala. Ang naliligaw, alam mo pa kung saan mo gustong pumunta. Yung nawawala, naliligalig ka kasi hindi mo na alam kung nasaan ka. Si Herodes, nawawala sa kanyang pagkapuot, sa kanyang takot, nawawala dahil sa hindi niya na alam kung anong gusto niya, pinaghaharian na siya ng kasakiman, ng pagiging makasarili, ng galit, ng mga maling mga hangarin, ang mga pantas. Naligaw. Pero umasa sila at nagtanong-tanong sa talang gabay. Mga magulang, bagong taon, and we're filled sometimes with the tensions of uncertainty. Mag-aaral na naman ang anak ko. Igagapang ko na naman to. Kapag ganito, sinasabi mo sa Diyos, Panginoon, ang daladala ko ay hindi na pangarap ko, kaya ako nandito. Ang daladala ko ay hindi na lang basta pangarap ng isang magulang. Ang daladala ko dito at pinagsusumamo ay ang pangarap ng mga anak ko. Hindi na akin. Basbasan mo po ang kanilang pangarap. Naliligaw dahil sa takot. Naliligaw sa maraming mga samut-saring mga alalahanin. Nandito tayo lahat. Dala-dala ang ating pag-amin sa Diyos. Naligaw po ako, Panginoon. Hindi po ako naging tapat sa iyo. Naligaw po ako at
pagod na po ako sa buhay na ganito. Yung pasunod-sunod, yung sunod-sunod na bigat ng pagkaligaw sapagkat hindi po ako naging totoo. Dala natin yun sa ating paglalakbay. Yugto ng paglalakbay. Yugto ng pagkaligaw. Pero sa pagkaligaw, heto tayo. Sasabihin ng Diyos, lagi kitang matatagpuan kung nasaan ka. Anuman ang laman ng puso mo, natatagpuan kita. Anuman ang sitwasyon niyong mag-asawa, I'll find where you are. I will rush. Malayo ka pa, nakikita mo pa lang ang simbahan. Parang pakiramdam mo, God is rushing to meet you. Sinasalubong ka ng Diyos. Malapit na tayo. Kita ko na. Hindi alintana ang gutom. Because God seems to be rushing towards you. God runs to embrace you. God is there, always finding where you are. God meets you where you are. God hugs you at your worst. Nahihiya po kami, Panginoon, sa aming pagkaligaw. Nawala po kami sa aming galit. Nawala po kami sa aming bisyo. Nawala po kami sa aming mga maling mga desisyon. And we are at our lowest point. Kapag ganun ang sinasabi mo sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon, I'll find you at your lowest point. Pangatlo, ang yugto ng pagtatagpo. You followed your holy longing for God. You followed your desire to get back in the presence of God sa gitna ng pagkalito, pagkawala, pagkaligaw. At dahil sinunod mo yaon, nagtatagpo ang pagsunod ng kalooban mo sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ipinagdiriwang natin yung pagtatagpo ng iyong kalooban at kalooban ng Diyos. Nagtatagpo ang biyaya ng Diyos sa iyong pagsunod, mga magulang. Maibsan nawa ang inyong takot at pangamba para sa inyong mga anak. Mga tatay, mawala sana ang paninisi sa iyong sarili sa maling desisyon o sa mga bagay na nangyari sa pamilya. Mga magulang, aakayin kayo ng talang gabay. Pinagtatagpo ang puso ng Diyos at ang puso ninyo dahil sa inyong pagsunod. Ngayon, sama-sama nating ihandog. Sumunod tayo. Maghahandog tayo. Lahat ng bagay na pwede nating ihandog sa Diyos at pwede nating sama-samang sabihin, Panginoon, sa pagtatagpo nating ito, ihahandog ko sa iyo yung matagal na at hirap na hirap akong ibigay sa iyo. Ang aking pagiging makasalanan, ang aking karukaan, ang aking pagod, ang aking sakripisyo, ang aking luha. Ang lahat ng ito, Panginoon, ang aking alay sa iyo. Sa kaibuturan ng puso ko, naghahandog ang iyong abang lingkod. Yugto ng paglalakbay. Yugto ng pagkawala. Yugto ng pagtatakpo. Sama-sama tayong nararanasan at dinaranas ang tatlong yugtong ito. Nawa, pagpalain kayo ng Poong Nazareno. Pagbuklurin nawa ang pamilya nyo ng kanyang pag-ibig. Mabigyan ng katuparan ang inyong mga inaasam at basbasan ang laman ng inyong mga puso. Amen.